gabi po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon ngayon, sumayin niyo nawa ang pagpapala, ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Sana nga po'y kami gamitin ng Diyos sa inyong mga buhay, maging instrumento kami, ako at ang aking pamilya para makapagturo, makapaghatid ng ganitong klaseng paglilingkod, sa ikapupuri ng kanyang pangalan, sa ikalalago ng kanyang iglesia. Kapuri-puri po ang resulta ng ating Bible memorization. Ako'y humanga sa dami ng participants. Ako'y lalong humanga sa inyong mga magulang, sa inyong mga cell leaders, mga satellite pastors, sa pag-ihikayat sa ating mga bata. Noong unay iniisip kong ito'y katuwaan lang para sa panahon ng COVID-19 na hindi tayo makalabas sa ating mga bahay, ay merong makabuluhang paglilibangan ng ating mga bata at mga kabataan. Pero umaasa ako na dahil sinabi ng Diyos na hindi babalik ang kanyang salita nang walang pakinabang, aanihin natin ang ating inihasik sa buhay ng ating mga anak. Kaya alam ko na hindi lamang mga bata ang tumanggap ng challenge, kundi ang mga parents, kasi ang mga magulang ang kumumbinsi sa kanilang mga anak na sumali, mag-memorize, hindi lamang dahil sa kaunting premyo. Alam kong kaya din ninyong bilhin yun para sa inyong mga anak, kundi gusto ninyong sila'y ma-encourage at lalo pang mahalin ang salita ng Diyos. Ito pong ating challenge ay katapusan na. December na po ang kasunod dahil alam ko na sa Agosto maaaring mag-umpisa na ang pasukan. May pagkakaiba lang po ng konti ang ating mechanics kasi parang gusto kong ipamemorize ang buong kwento ni Jacob. Si Jacob ay isang makabuluhang patriarka sa Biblia na umukupa ng halos kalahati ng aklat ng Genesis. Sa dinami-dami ng dakilang tao sa aklat ng Genesis, bukod tangi na si Jacob ang pinaglaanan ng kalahati ng aklat. Marahil ay dahil sa kanya nag-umpisa ang pagdami ng lahi ni Abraham. Kaya hinihiling ko po na magkakaroon tayo ng pre-registration para hindi po pare-pareho ang sinasaulo ng ating mga bata. Kami po ay mag-a-assign ng chapter na kanilang i-memorize. Kung gusto naman nila ay mahaba, kung gusto nila ay maiksi. Kung makaka-24 na bata, kasi ang nag-memorize po ay 37 na mga bata. Meron din po tayong target na tinuturuan sa mga bahay-bahay na sa panalangin natin ng mga 170. Kaya loobin ng Diyos na kahit sa kagipitang ito na mahirap tayong kumilos, ay makapaglingkod tayo sa mga bata. Ang mga magulang kuminsan mahirap pagilapin, dala ng hirap ng paghahanap buhay, tayo nabawi na lang sa mga bata. Itong panahong ito, hindi na sayang, dumaan tayo dito, naging makabuluhan. Kaya po, kailangan po tayo mag-pre-register para may assign po namin ang talatang sasauluhin. Meron po lamang akong nakita parang Genesis chapter 36. Kasi ang kwento po ay nagsimula ng Genesis chapter 25. Bakit hindi po isasama yun? Kasi yun po puro mga pangalan na sa palagay ko hindi naman na makabuluhan na abalain pa ang ating mga bata na magsaulo ng mga pangalan yun. Kung naniniwala na kapag ito nakapost na sa Facebook, matutuwa ang ating mga kapatid na makinig kasi iba-ibang kapitulo ang inire-recite ng mga bata. Hindi iilang kapitulo lang na paulit-ulit na lang dahil sa dami ng participants at 4 na kapitulo naman ang kanilang sasauluhin. Salamat po na inihahatid tayo ng Diyos. Itinatawid tayo ng Diyos sa hirap nitong COVID-19. Matatawid din po natin ito ng maayos at panatag. Wala pa naman po nagkakasakit sa atin. Loobin ng Diyos ay tayo'y iligtas lahat. Ang mga nagpapakabuhay, makasumpong ng ikabubuhay.
at matugunan ang pangailangan natin. Tayo po manalangin, pagkatapos nito may isa pang awit at saka tayo'y magbubulay ng kanyang salita. Salamat Panginoong Diyos sa iyong biyaya. Salamat sa inyong tulong. Salamat sa kasiglahang inuumpisan mo sa amin. Salamat sa pagnanais, pananabik na makinig at matuto mula sa iyo, Panginoon. Ibuhos mo ang iyong pagkasi sa aming lahat. Alisin mo ang kadiliman sa aming mga puso kung meron na. Anumang hadlang sa aming atensyon at pagkaunawa, itinataboy namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng pang-abala ng kaaway, tinataboy namin at sinasaway sa pangalan ni Jesus. Naway ikaw ang sumahan hanggang sa matapos ang gawain ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Handa na po ba ang inyong mga Biblia? Kuhanin po natin ang ating notebook, ang ating ballpen. Mahalagang tayo nagtatala kasi magiging maalwan sa inyo ang pagsagot ng ating mga discussion, questions. Katapusan na po ang paksa ko ngayong gabi tungkol sa Who am I in Christ? Sino ako kay Kristo? Sa linggo po, ang mensahe naman ay Who we are in Christ. Tayo bilang kapatiran, tayo bilang iglesia, sino tayo? Kaya ngayong gabi ang pamagat ay Am I His workmanship? Ako ay kanyang nilalang. Kasi sabi sa Efeso 2:8-10, For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is gift of God, not of works, let anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Salamat nga pala kay Brother Argel at kay Sister Leyden doon sa dalawang sunod na sila ay tumulong sa akin para i-discuss ang topic na ito. Pinag-aralan natin na dapat tayong maniwala, hindi siya sinasabi ng mundo tungkol sa atin, kundi kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa atin. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa atin, at yun lamang ang dapat nating paniwalaan. Sa Biblia, sinabi na tayo ay justified, tayo pinatawad, tayo inaring ganap, tayo pinawalang sala, tayo pinapaging banal. Hindi lamang tayo sanctified, hindi lamang tayo justified, we are sanctified. Ibig sabihin yun ay we are consecrated and dedicated to God. Bakit tayo nagpapakabanal? Dahil tayo dedicated and consecrated to God. Wala nang ibang nagmamay-ari sa atin, kundi ang Diyos. Ang ating sarili, ang ating katawan ay pawang sa Diyos. Hindi na ito ating sarili, wala nang nagmamay-ari nito, ito yung nakatalaga na para sa Kanya. Kaya sabi ng Diyos, kayo nga'y mga nagpakabanal. At yun naman ang ating pinagsisikapang gawin, na lumakad sa kabanalan dahil tayo Kanyang binanal. Sinabi pa ni Pablo sa Efeso 1 na tayo'y mga tapat sa Kanya, mga tapat kay Kristo. Bagamat maaari pa tayong magkasala, maaari tayong matukso, maaari tayong lumayo, pero hindi tayo kabilang doon sa mga tatalikod sa Diyos dahil ang biyaya ng Diyos ang susunod sa atin. Kaya ang kaligtasan natin tiyak. Tinatawanan tayo ng iba, lalo na mga ibang pananampalataya, na kamangmangan daw ang maniwala sa once saved, always saved. Kapag hindi natin naunawaan ang biyaya ng Diyos, na ito'y mag-produce atin ng perseverance, yun tayo tutulungan ng biyaya ng Diyos para maging tapat hanggang wakas. Tayo, ang mga tunay na anak ng Diyos, ay magtatapat hanggang wakas.
Dahil ang biyaya ng Diyos ay hindi papayag na hindi sila makarating sa piling ng Diyos, sapagkat ang biyaya ay mula pa doon sa bago pa tayo lalangin hanggang doon sa tayo ihatid sa buhay na walang hanggan. Ngayon, eto naman ang paksa natin. We are His workmanship, created in Christ. Tayo'y nilikha ng Diyos. Yung salitang workmanship o handiwork ay galing sa salitang Grego na pomia, kung saan ang galing yung salitang poem. Kaya, sa ibang salita, ang ibig sabihin ng workmanship ay masterpiece. Tayo daw ay masterpiece ng Diyos, nilikha kay Kristo, bagong nilalang, pinagbuhusan ng Diyos ng kanyang kagalingan. Hindi ba, pag sinabing masterpiece, ay talagang ito isang unique na piece of art na ibinuhos ng gumawa ang lahat ng ideyang meron siya, lahat ng kagandahan nasa isip niya para ito lumabas na isang likhang sining, isang obra na hahangaan ng marami. Kaya tayo ay tunay na kahanga-hanga. Truly we are wonderfully made. Amazing creation of God. Tayo yun. We are created in Christ. Pero sabi, created for good works. Nilikha para sa mabubuting gawa. Kaya ang paksa ko ay, ano ba ang papel ng paggawa ng mabuti sa buhay ng mga mananampalataya? Kaya sa verse 8 and 9, chapter 2, nilinaw ni Pablo na tayo ay naligtas hindi sa paggawa ng mabuti, kundi tayo naligtas para gumawa ng mabuti. Magkaiba yun. Langit at lupa, ang pagkakaiba nun. Tayo'y naligtas hindi sa paggawa ng mabuti, kundi tayo naligtas para gumawa ng mabuti. Kaya tayo naligtas sa we are saved by grace. Huwag natin akalain na ang pananampalatay gawa o ang pagsisisi gawa. Ang pananampalataya ay biyaya. Ang pagsisisi, biyaya. Bakit natin nasasabing ang pananampalataya biyaya at ang pagsisisi biyaya? Dahil hindi yun atin. Tinulungan tayo ng Espiritu Santo para tumugon. Pero hindi dahil doon kaya tayo naliligtas. Tayo naliligtas dahil sa biyaya. Hindi dahil sa pananampalataya. Hindi dahil sa pagsisisi. Kundi dahil sa biyaya. Hindi by faith, kundi through faith. Naintindihan natin yan. Sabi, tayo naniniwala pa rin sa sinabi ng kasulatan na sa kanino mang iba'y walang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ay walang ibang panghalang ibinigay na sukat nating ikaligtas. Ngayon, ako ay kabilang sa henerasyong hindi mag-gets yung kahulugan ng Isaiah 64 verse 6 na nagsasabing ang lahat natin, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at lahat naming katuwiran ay naging parang maruming basahan at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming kasamaan na parang hangin. Pagkat tayo nagapresenta ng Ebanghelyo, para patunayan sa isang tao na hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa, ginagamit natin itong talatang ito. Sinasabi natin na hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa dahil ang ating lahat ng mabuting gawa ay maruming basahan lamang sa harap ng Panginoon. Kaya nagkaroon tayo ng notion na lahat ng gawa ay maruming basahan sa Diyos. Ay sabi ng iba, kung lahat nating gaway
maruming basahan sa harap ng Diyos, di wala nang kabuluhan lahat ng gawa natin kasi lahat pala ng gawa ay maruming basahan lamang sa harap ng Diyos. Hindi ba? Sabi naman ng ibang reliyon, ay paano ikang naging walang kabuluhan ang mabuting gawa? Mali yung tayo maniwala na ang mabuting gawa ay walang kabuluhan dahil yun ay maruming basahan lamang sa harap ng Diyos. Waring inakondem sa talatang ito ang lahat ng tawag nating acts of righteousness. Alam niyo kung gaano karumi yung maruming basahan? Kasi noong panahon na una, ay wala naman yung nabibili-bigang napkin na gamitin ng mga babae pag may regla. Noong panahon na yun, marumi yun. Yung inasapi ng mga babae. Naabutan ko pa rin yun noong mga kapatid kong dalaga, mga 1970. Wala namang nabibiling mga tawag natin pasador. Kaya nang gamitin dito yung maruming basahan ay ang alam ng nakikinig na yun ay yung pasador. Ganon karumi yung marumi na yun. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na hindi lahat ng nasa Biblia ay tungkol sa atin at para sa atin. Yun ang pagkakamali ng karaniwan at mga baguhang humahawak ng Biblia, na inaakala nila na dahil ito'y salita ng Diyos, ay ang lahat ng nasa Biblia ay para sa atin at tungkol sa atin. Hindi po lahat ng nasa Biblia ay tungkol sa atin at para sa atin. Maraming mga bagay ay para sa Israel lamang. Maraming mga bagay ay para sa mga tao na nabuhay ng lumang tipan at hindi naman yun para sa atin. May mga bagay na tungkol sa atin, may mga bagay na para sa atin, ngunit hindi lahat ay tungkol sa atin at para sa atin. Kaya ako'y naniniwala na mali ang interpretasyon na lahat ng mabubuting gawa ay maruming basahan lamang sa harap ng Panginoon. Babanggitin ko ang 3 bagay kung kailan masasabing ang isang gawa ay maruming basahan lamang sa harap ng Panginoon. Una, kapag ginagamit mo ang mabuting gawa para kalamayin ang iyong konsensya. Tiningnan ko itong Isaiah 64, ang kausap dito ni Isaiah ay ang Diyos. Kinakausap ni Isaiah ang Diyos at ang propeta ay dumadaing tungkol sa masamang kalagayan ng Israel. Kaya ang sabi, ang amin, ginamit yung salitang amin, o sa English ay we. Kaya sila yun, hindi tayo yun. Ina-describe ni Isaiah ang masamang kalagayang espiritual ng Israel. Tingnan ninyo sa chapter 65. Ito naman ang sagot ng Diyos sa panalangin ni Isaiah. Sinabi ni Yahweh, ako'y nahahandang ang bayan ko'y dinggin, ngunit ayaw nilang tumawag sa akin. Naririto ako't laging naghihintay na sila'y tanggapin, ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. Sa buong maghapoy laging nakaunat tiyaring mga kamay at handang tanggapin ang bayan kong hirang, bayang na humaling sa gawang masamat mga likong asal at ang sinusunod bawang maibigan. Tinitikis nilang ako ay galitin, nilalapastangan, naghahandog sila sa mga sagradong hardin at sa mga altar na pagano'y nagsusunog sila ng piling kamangyan. Pagsapit ng gabi, pumupunta sila sa mga libingan, ang sinasanggunay mga espiritu ng mga namatay. Sila'y kumakain ng karning baboy na karumal-dumal. Napansin ba ninyo ang ina-describe ng Diyos kung gaano kasama ang Israel na idinadaing ni Isaiah sa Diyos? Ngunit sila'y nagawa din ng mabuti. Sila'y tumatalikod na sa Diyos. Nagpapakamasama na sila. Ngunit gumagawa pa rin nilang ng kabutihan para sa Diyos. Kapag tayo ay talagang nagre-rebelde sa Diyos, lahat ng ating gawa, kahit tila na mabuti, kung yun naman ay parang
inasuhulan natin ng Diyos para kalamayin ang ating konsensya, yun ay marimong basahan sa harap ng Diyos. Pangalawa, ang gawa ay maruming basahan sa harap ng Diyos kung ito ay bunga ng hypocrisy. Dito kasi ay merong religious hypocrisy. Hindi ba yun ang kinukundina ni Jesus? Kawawa kayo, mga iskriba, mga pariseyo. Alam niyo salitang woe unto you. Yung kasing salitang woe, yun ay isang salita na parang pasumpa. Na kayo ika ay parang mga libingan, bulok sa loob, pero sa labas inapaputi ninyo. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong magaya sa kanila. Pag kayo mananalangin, huwag kayong madipa sa kanto para ipakita sa mga taong kayo nananalangin. Pag kayo maglilimos, huwag na kayong tatawag na manunugtog. Hindi ba? Pag kayo mag-aabuloy, huwag nang malaman ng kanan ng ginawa ng kaliwa. Kapag ang isang gawa, kahit na mabuti pa imbabaw, yun ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Yung mga pagtulong, nagbigay lamang 2 kilong bigas, magpalitrato pa. Iwasan natin yung pag nagabigay, nag-post sa Facebook. Kung minsan lamang napipilitan yung iba dahil may mga donors, para mapakita sa mga donors na talagang ipinamahagi ang ipinamigay. Pero hanggat may iwasan, kasi yun ay parang violation ng kanilang dignity, ang nasisira sa yung bagang natanggap ng supot ng tulong. Ang nasisira dun sa natanggap ay dignity, ang nasisira naman dun sa nagabigay ay dignity o integrity. Kaya ano ang nasisira? Kapag napapahiya, may mga taong napapahiya kapag umaasa sa bigay, kaya ayaw nila magpalitrato. Kasi ang nasisira yung kanilang dignity. Ang nasisira naman doon sa nagpalitratong nagabigay, yung kanilang integrity. Parang hindi nila ina-feed yung mga mahihirap, ang ina-feed nila yung kanilang ego. Ayaw ng Diyos nung gano'n. Yun ay maruming basahan sa harap ng Diyos. Hindi katanggap-tanggap yun sa Kanya. Pangatlo, kapag ang mabuting gawa ay ilusyon ng katwiran, illusion of self-righteousness. Kapag iniisip mong nagiging matuwid ka sa pamamagitan noon, hindi tayo nagiging matuwid. Alam ba ninyo yung self-righteousness? Yun ay yung pagiging mayabang. Yung nagawa ka para sabihin mong mas banal ako kaysa sa inyo, o mas mabait ako kaysa sa inyo, o mas mapagbigay ako kaysa sa inyo. Yan ang nakita kong 3 pagkakataon sa Biblia ng mga gawa ay basahan sa harap ng Diyos. Kapag ito ay may hipokrisiya, kapag ito ay may ilusyon ng self-righteousness, at kapag ito ay ginagawa natin para kalamayin ang ating konsensya, para sabihin natin kahit naman ako ay gumawa ng masama, ay atimbangan ko naman yun sa kabila ng mabuti. Pag pinagtimbang ng Diyos yun, alamang-lamangan ko lang yung mabuti. Okay na yan. Kung minsan ay sa paggawa ng mabuti, hindi man yung inagawa natin ang may problema. Kumbaga sa dumadaloy na tubig, wala sa agos ang problema. Ang problema ay nasa bukal. Ang problema ay nasa bukal. Wala sa agos na dumadaloy. Katulad na sinabi ni Santiago na maaari baga namang sa isang bukal ay meron na marumi at malinis. Walang problema doon sa nadaloy. Doon sa pinanggalingan noon. Huwag natin isipin na tayo magiging katanggap-tanggap. Si Martin Luther ay nagsalita ng ganito.
Ang pinakamatinding heresiya ay yung paniniwala na magiging katanggap-tanggap ka sa Diyos sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa. Sa Ingles, the most damnable and pernicious heresy that has ever plagued the mind of man is that somehow he can make himself good enough to deserve to live forever with an all-holy God. Yan ang pinakamatinding kamalian. Yung tayo maniwala sa isip natin na tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Merong isang maling paniniwala pa dyan, na pag hindi mananampalataya, kapag mananampalataya, ang gawa nila ay kalugod-lugod sa Diyos. At kapag hindi mananampalataya, kahit anong gawin nila, ay hindi sila magiging kalugod-lugod sa Diyos. Mali po yan. Kahit hindi mananampalataya, kung ang gawa ay kalugod-lugod sa Diyos, ang gawang yun ay kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga sapat yun para sila'y maligtas, ngunit yung ginawa na yun ay kalugod-lugod sa Diyos. Hindi naman pwedeng, dahil hindi sila mananampalataya, ang lahat ng kanilang ginagawa ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Merong pagkakamali ang mga tao na sabihin ang kasamaan ng tao ay absolute, yung total depravity ay absolute, na wala ng kakayanan ang tao na mag-isip at gumawa ng mabuti dahil siya totally depraved. Mali din po yun. Kasi kahit ang pinakamasamang tao ay may panahong nakapag-iisip ng mabuti at nakagagawa ng mabuti. Halimbawa, ako'y naniniwala na kahit si Hitler, may mga taong tunay na minahal niya, maaaring kapatid niya, ama niya, ina niya, asawa niya, o anak niya. Pero maraming siyang pinapatay. Meron siyang, kasi hindi naman ibig sabihin absolute ang kasamaan. Sa katunayan, ang mga bagong theologians, hindi na ginagamit siya sa salitang total depravity, kundi radical corruption. Ano ang ibig sabihin ng radical corruption? Na naapektuhan ng malubha ang tao, isip, puso't kalooban. Ang ibig sabihin lamang nung fallen man, ibig sabihin ay naapektuhan hanggang sa kaloob-looban niya. Nadimla ng pag-iisip, yung kanyang will ay naalipin, yung kanyang katawan naging weak at naging sakitin, pero hindi naman ibig sabihin ay absolute wickedness. Maaari pa rin makagawa ng mabuti kahit ang tao hindi mananampalataya. Tingnan ninyo si Cornelio sa Acts chapter 10. Sa Acts chapter 10. Ito, tandaan ninyo, itong si Cornelio hindi pa mananampalataya, pero tingnan ninyo. Sa Caesarea ay may isang lalaki nagngangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italiana ng hukbong Romano. Ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang buong sambahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin. Laging nananalangin. Hindi ang mananampalataya. Pero laging nananalangin, laging gumagawa ng mabuti. Tingnan ninyo sa verse 35 kung tama ako. 34, at nagsalita si Pedro, ngayon kulubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos, nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng mabuti kahit sa bansa. O pwede rin na, hindi ko alam kung tamang sabihin, kahit na anong relihiyon, kahit hindi mananampalataya, basta gumagawa ng matuwid, nalulugod ang Diyos. Binabalanse ko lamang ito sa paniniwalang bagamat hindi sila maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa, hindi total o absolute ang kanilang pagiging masama.
sila ay capable pa rin na gumawa ng kahit bahagyang kabutihan. At yun ay kalugod-lugod sa Diyos. Tanong, nanggawin ba ni Cornelius yung mga pagtulong sa mga tao? Siya ba'y mananampalataya o hindi? Pero sabi ng Diyos sa kanya, Cornelio, kinalulugdan ng Diyos ang ginagawa mong pagtulong. Kapag maayos ang layunin, maganda ang gawa, kahit hindi mananampalataya, ang gawang yon ay hindi maruming basahan sa harap ng Diyos. Okay, mapapahaba tayo doon, pero hindi talaga yon ang aking topic ngayon. In-strike ko lamang yung isang mahalagang issue na sa palagay ko'y fundamental sa ating pananampalataya. Balik tayo sa teksto sa verse 10. Tayo nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Kaya ito ang layunin ng kaligtasan. Tayo tinubos ni Kristo, hindi para maligtas, kundi para maglingkod. Kaya ang ating kaligtasan hindi lamang for salvation, but for ministry. For ministry. Kaya para ang ating para hindi tayo gumagawa ng mabuti, hindi para tayo'y mapuri, kundi para mapuri ang Diyos. Sabi sa Biblia, to the praises of Him. To the praises of Him. Kaya itinalaga tayo para sa paggawa natin ng mabuti ay lalong purihin ang Diyos. Kaya yung pala ay plinano ng Diyos na nang tayo iligtas, yun plano ng pagliligtas, plano ng paglilingkod. Plano ng pagliligtas, plano ng paglilingkod. At sa pagpaplano ay pagkatapos natin iligtas, ang sunod na plano ng Diyos ay tayo naman ay gagawa ng mabuti. Kaya sinabi ni Rick Warren, we are created for ministry. Yung good works, yun ang ministry. Yung mabubuting gawa, yun ang ministry. Kaya pagkatapos ng isang tayo maligtas, kailangan niya maglingkod kasi we are His workmanship. Hindi ba, pag sinabing workmanship o obra, ay hindi lamang pinupuri yung nilikha, kundi pinupuri yung may likha. Hindi ba palaging kapag nakikita natin yung Mona Lisa, naalala natin si Leonardo da Vinci at ang greatness niya bilang isang artist. Kaya kapag gumagawa tayo ng mabuti, ang naahayag at ang nare-reflect ay yung greatness ng ating Creator. Kaya tayo'y nakatalaga sa paggawa ng mabuti. Kaya sabi dito, ang ibig sabihin ng na dapat nating lakaran, yun ang sabi kasi sa Tagalog ay, that we should walk in them. Ang ibig sabihin daw nung walk ay habitual tenor of life. Sa Tagalog, iukol. Kaya ang buhay daw natin, pagkatapos na maligtas, ay yun ang ibig sabihin sa Tagalog nung habitual tenor of life. Dapat iukol ang buhay, lakas, panahon, pinag-aralan, kakayanan, kaloob para gumawa ng mabuti. Ministry, good works, service. Natatandaan ba ninyo ang biyanan ni Pedro dumating si Jesus? Ang taas-taas ng lagnat ng
biyana ni Pedro. Salamat dumating si Jesus. Hinipo siya at siya'y gumaling at siya'y bumangon. Pero dahil walang magaluto, walang magaintindi, yung pinagaling, yung pinagpala ni Jesus, ay pinagpala rin naman si Jesus. Kaya tama, hindi ba blessed tayo to become a blessing to God and to others? Pinagpala, kinalinga, pinagpala at pinaglingkuran si Jesus. Yun ang plano ng Diyos. Yan ang nilayon niya sa atin. Ang ibig sabihin ng nilayon, plano, bago pa tayo nilikha, bago pa tayo ipinanganak. Ang layunin ng Diyos tayo ay iligtas at gumawa ng mabuti. Ngayon, na-realize natin na may mahalaga palang gamit ang buhay na ito. Ang totoo, ito yung purpose and meaning of life. Tatlong bagay ang gusto kong ibahagi sa inyo sa aking pagtatapos na gusto kong maintindihan natin sa ating ministry. Una, ikaw ay inihanda ng Diyos para dito. Ang ibig kong sabihin, kumbaga ikaw ay custom build, especially designed. May mga taong ang gusto ay custom build. Kasi gusto nila ay saktong-sakto kung saan nila agamitin. Saktong-sakto kung saan nila agamitin. Kaya ikaw daw ay talagang special na dinisenyo ng Diyos para sa isang tanging paglilingkod. Kasi napaka-unique mo dahil napaka-unique din ang paglilingkod mo. At yun ay itinalaga ka ng Diyos doon. Kaya ang tamang salita ay sakto. Sakto. Specifically and especially designed para kung saan maglilingkod, kung saan magiging kapaki-pakinabang. Siyempre, hindi naman ang ibig ko sabihin, lahat ng kailangan mo para makapaglingkod ng mabisa ay nasa iyo na. Hindi naman laban nyo sa prinsipyo ng pagsasanay, yung pagpapatalas ng mga kakayanan. Ang ibig ko sabihin, yung makakailanganin mo, nasa iyo na. Maaari ka na maglingkod. Maaari ka na magtagumpay. Kasi ibinigay ka na, nilikha ka na ng Diyos, kumpleto ka na. Yung pakakadesign sa iyo, ang naghanda sa iyo para sa isang tanging ministry. Tinawag na maligtas, tinawag para maglingkod. Kaya sinasabi din sa English, for we, gusto niyong bilugan yung salitang we. Tayong lahat. Ang paglilingkod ay hindi para sa ilang tao. Alam mo kapatid, nag-iisip din ako. Kasi talagang kami ay naghahanda ng mga spiritual na aralin. Kaya 3 beses kami nagtutulong-tulong, Martes, Biyernes, Linggo. Sabi ko naman, baka naman tayo kain ng kain. Galaw-galaw din naman tayo. Kasi hindi maganda kung tayo kumakain pero hindi tayo gumagawa. Tayo magiging consumer. Kaya sabi ko, dapat tayo mag-create ng ministry o maghanap ng ministry para hindi tayo kumukonsumo, kundi galaw-galaw din pagminsan. Kasi tayo hindi consumer, tayo workers. We are ministers of God. Kaya sa pakikinig ng mensahe, meron tayong impression. Pero sa paglilingkod, meron tayong expression. Wag lang puro impression, kailangan din merong expression. Ini-express natin. Yung lahat ng tinanggap nating spiritual energy, yun may lakas para sa paglilingkod. Kayon, kung i-prepare ka bilang minister,
I-prepare din ng Diyos yung iyong ministry. Merong nakaprepare ng paglilingkod sa bawat isa sa atin. Kaya para bagahong bolts and nuts, siya'y magkaparehas lagi. Kaya pag hawak mo yung nuts, hahanapin mo yung bolts. Pag hawak mo yung bolts, hahanapin mo yung nuts. Ngayon, pag ipinasok mo na yung tornilyo, makikita mo kung yun ay para doon. Ano ba yung naghahanapan tayo? Hinahanap ng nuts yung tornilyo, hinahanap ng tornilyo yung nuts. Paano ba magtatagpo yung dalawa? Paano ba magtatagpo yung lingkod at saka yung paglilingkod? Kasi kailangan makarating ka doon sa para saan ba ito? Hindi ba? Pagka, halimbawa, hindi ka naman pamilyar sa mga turnuhan o mga talyer, makakita ka ng isang gamit. Hindi magkakaroon yun ng kahalagahan sa iyo, malibang mo, matuklasan mo kung para saan bagay ito. Pag nakita mo, na-discover mo na yun ay para doon, nagkakaroon siya ng halaga. Hindi ba? Nagkakaroon siya ng meaning. Ganon din naman, kung sa iyong sarili, para saan baga ako at para sa ano ako? Pag natuklasan mo kung para saan ka, saka ang lang madidiscover yung meaning, yung purpose, kasi yung nasa isip ng Diyos, bago ka likhain, ay yun ang purpose mo. At ang kahalagahan mo ay nakaangkla doon sa purpose na yun. Pag hindi yun magtatagpo, hindi ka magkakaroon ng kasiyahan. Kasi ang tao, palagi naghahanap ng katuturan. Kasi God prepared for you. Inihanda na tayo ay inihanda ng Diyos at ang gawain inihanda rin ng Diyos. Naghanda ng gagawa, naghahanda ng gawain. Kaya tayo may kanya-kanyang gawain. Hindi natin, kumbaga sa talyer ay ibang gamit ng liabitubo, iba ang gamit ng katala, iba ang gamit ng liabe, iba-iba ang gamit. Ganon din naman tayo. Kahit tayo pare-parehas na liabe, ay may iba-iba naman ang laki, kasi iba-iba naman ang size ng tornilyo. Ganon natin tingnan. Maski magkakapareho ang gamit, magkakaiba naman ang laki ng paglilingkod. Kaya, inihanda ka. Gagamitin ng Diyos yung iyong passion, yung iyong personality, yung iyong lahat ng mga pinagdaanan, inihanda ka doon. At yung gawain na yun, inihanda din para sa iyo. Isang araw, kapag natuklasan mo na ang iyong lugar sa paglilingkod na ito, sasabihin mo, ito pala ang gawain inihanda sa akin ng Diyos. Inihanda ka para doon at yun naman ay inihanda para sa iyo. Sa isang araw, tatanungin tayo ng Diyos kung paano natin ginugol ang buhay sa lupa. Paano natin ipinaglingkod. Kasi yung daw papasok sa karya na langit ay tatanungin din ng Diyos. Sasabihin mo, Lord, busy ako. Natuon ako sa aking goal. Occupied ako sa aking mga hobbies. Medyo nahuli ako ng umpisa, kaya sa padulo, iniisip ko na lang ang retirement. Ang sasabihin ng Panginoon, sorry, wrong answer. Wrong answer. Nilalang kita, iniligtas kita, tinawag kita to live a life of service. Yung mga ligtas sa kwento ni Jesus ay kilala sa paglilingkod. Halimbawa sa Mateo 25:24. Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. O palaging
palaging binabanggit yung bago palikhain ng salibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, at ako'y walang maisuot, inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at ako'y nagkasakit at nabilanggo, ako'y inyong dinalaw. Ako'y naging taga-ibang bayan, ako'y inyong pinatuloy. Hindi ba? Yun daw mga papasok sa kaharian ng Diyos ay kilala sa kanilang paglilingkod. Ngayon, tayo masyadong mapahalaga sa mga kakayanan. Ngayon tatanungin ko kayo, kailangan ba ng special na kakayanan para magpakain, magpainom, mag-abuloy, dumalaw sa may sakit, dumalaw sa mga bilangguan? Kailangan ba ng kakayanan? Kung minsan ay tayo pahalaga dun sa, hindi ako marunong, wala akong pagsasanay. Pero tinatanong ko kayo, etong mga kausap ni Jesus, kailangan ba ng kakayanan at pagsasanay para gawin ito? Para sabihin natin na ang paglilingkod ay hindi para sa lahat? Ang magpainom ng malamig na tubig, ang magbigay ng mga kakain sa mga wala, ang padamitan ng mga batang walang maisuot, kailangan ba ng kakayanan? O skill, o gift? Hindi. Para sabihin sa atin ni Jesus na hindi nyo kailangan maging magaling, o may pinag-aralan, o bihasa. Hindi ba ito'y usapin ng puso, mga kapatid? Hindi ba ang number one na usapin sa paglilingkod ay hindi naman kakayanan, kundi ang ating puso? Sabi ko, uulit-ulitin ko kako ito sa mga pastor na aking pinangungunahan, na sa ating pagtitipon, ina-express natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Sa ating pagtitipon, naroon tayo upang ipadama ang pagmamahal sa kapatid. Ngunit lalabas tayo pagkatapos ng ating pagsamba para ipadama naman sa mundo ang pagmamahal ng Diyos. Hindi ba puro pagmamahal? Yung sinasabing loving God, loving people? Hindi ba yun ang maganda natin buhayin? Na ako'y sasamba, gusto kong ipahayag ang pagmamahal ko sa Diyos. Pupunta ako sa cell meeting, gusto kong ipahayag ang pagmamahal ko sa kanila, ang pag-ibig ng Diyos na ibinuho sa akin ay gusto kong madama nila. At pagkatapos ng ating gawain, lalabas tayo, hahayo tayo para ipagpahayag naman ang pagmamahal ng Diyos sa mga hindi pa nakasusumpong nito. Tingnan naman ninyo yung mga pupunta daw sa impyerno. Tingnan naman ninyo ang kanilang karakteristik. Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay. Inihanda para sa dyablo at sa kanya mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom, hindi niyo pinakain. Nauhaw, hindi niyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan, hindi niyo ako pinatuloy. At nawala ng maisuot at hindi niyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan, hindi ninyo ako dinalaw. Tanong ko sa inyo, ano ang ginawa nilang masama para mapunta roon? Hindi ba sila napunta roon hindi dahil sa kanilang ginawa, kundi hindi dahil sa hindi nila ginawa? Hindi naman sinabi ditong, lumayo kayo kay mga mamamatitaw, kay mga sinungaling, mga bastos kayo, babaero kayo. Hindi sinabi. Sila'y naparoon dahil sila'y nabuhay lamang para sa kanilang sarili. Hindi ba? Nabuhay sila na walang pakialam sa ibang tao. Yun pala ang palatandaan ng isang taong napapahamak. Isang tao walang mahalaga kundi ang kanyang sarili at walang pakialam sa kapakanan ng ibang tao. Okay. Tutungo na tayo sa ikatlo. Una, inihanda tayo ng Diyos. We are custom built, specially designed, specially equipped. Padalawa, yung gawain, inihanda rin ng Diyos para sa atin. Pangtatlo, inihanda din ng Diyos yung layunin.
that we should walk in them. Dapat, yung salitang dapat, ang Diyos ang naglagay nun dapat na yon. Hindi kung sino-sino ang naglagay nun dapat na yon. Yung layunin ang nagtakda doon sa dapat. Kasi tayo nga, ang Diyos ay Diyos ng mga layunin, kaya sa Kanya natin nakuha yung pagkakaroon ng goal, yung pagkakaroon ng purpose at paghahanap ng meaning. Nababago tayo kapag nare-realize natin ang kawalang katuturan ng buhay. Palagi nating hinahanap yung kabuluhan na yon. Yun ay dagdag na katiyakan na tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Tayo naghahanap ng kabuluhan. Tama, created in Christ for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Naroon ang purpose, naroon ang meaning dun sa we should walk in them. Dapat lakaran. Kasi pag hindi mo nilakaran yun, mawawala ng saysay ang nilayo ng Diyos sa buhay mo. Hindi ba? Hanap ng purpose. Hindi natin alam dun sa inapagawa ng Diyos. Dun pala ang purpose ng buhay yun. We should walk in them. Dapat yun pala ipag-ukulan natin, sabi sa mabuting balita, pag-ukulan ninyo ang paggawa ng mabuti. Yun ay nasa isip na ng Diyos bago pa tayo lalangin. Nauna na ang layunin. Hindi ba ang layunin ang nauna sa lahat? Alam nga namang nilikha tayo ng Diyos pagkatapos nag-isip para saan ang mga ito. Hindi. Bago ka pa pinili, nauna muna yung layunin. Tapos pinili ka, hindi ka pa ipinapanganak. Yung layunin ay nauna sa lahat. At ang buhay natin ay nakaangkla sa layunin. Mamamatay tayong luhaan at bigo pag hindi natin finulfill yung purpose na yun, to serve God, to serve people. Napaka-grandioso nung plan. Napaka-meaningful ng ating participation sa plan na yun. Gusto kong sabihin na ang paglilingkod ay itinadhana. Ang ayaw naman natin ay, sabi nila, wag na sanang pagtagpuin yung hindi naman tinadhana. Pwede ba yon na pinagtagpo pero hindi tinadhana? Sa paglilingkod, yung paglilingkod itinadhana. Kailangan magtagpo yung paglilingkod at yung itinadhana. Kaya hanapin mo yung paglilingkod na itinadhana. Wag yung jowa. Yung tinadhana na paglilingkod. Anong malay mo sa paglilingkod na yun? Makilala mo yung itinadhana. Magiging masaya ka sa paglilingkod na yon. Kasi masusumpungan mo yung meaning. Alam mo, nang ipinanganak ka, ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kakayanan na kailangan mo. Tapos nung ipanganak kang muli, ibinigay ng Diyos yung lahat ng spiritual gifts na kailangan mo. Kaya, doble na blessing natin Nung pinanganak tayo, we are gifted. Noong maborn again tayo, binigyan ulit tayo ng Holy Spirit ng kakayanan. Meron pa ba dahilan para hindi tayo makapaglingkod? Binigyan tayo ng natural talent. Ako'y naniniwala na bawat gawain, sa bawat simbahan, may itinalaga ang Diyos na gagawa noon. Etong salita ng Diyos ngayong gabi, ay nag-aangat na ang ating perspective. Ano natin titingnan ang mga paglilingkod? Gaano man kaliit yun? Namimili ba tayo ng paglilingkod? Alam ninyo, kapag namimili tayo ng paglilingkod, hindi na natin nauunawaan ang kahulugan ng greatness sa Biblia. Yung mga taong namimili ng paglilingkod, hindi na nila naiintindihan
kung ano ang ibig sabihin ng maging dakila. Kung naiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng maging dakila sa kaharian ng Diyos, hindi tayo mamimili ng gawain. Dahil alam natin na yung naglilingkod ng buong puso sa kaharian ng Diyos, gaano man kaliit sa paningin ng tao, yun ay dakila. Yun ay dakila. Mga kapatid, itong buhay na naglilingkod sa mga layunin ng Diyos ay isang pinagpalang buhay. Buhay na punong-puno ng meaning and purpose. Ang meaning naroon sa purpose. Kaya, meron kang kasiglahan, meron kang enthusiasm, dahil alam mo kung bakit at para saan ka gumigising bawat umaga. Alam mo kung bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa. Gusto kong i-welcome kayo sa isang pinagpalang buhay. Magsama-sama po tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. Paglingkuran natin ang Diyos sa pamagitan ng paglilingkod sa kanyang iglesia at sa mga kapatid natin sa loob ng iglesia. Tayo pinanalangin. Sana po'y naging pagpapala ang salitang ito sa aking mga kapatid saan man sila naroon ngayon. Naway ginising ninyo ang sense of greatness sa aming mga puso ayon sa definisyon ng aming Panginoon Jesus. Walain mo ang mga salitang ito na habang ito'y nag-echo sa aming mga kaluluwa ay bagkus pa kaming hikayatin na iukol ang buhay sa paggawa. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at babag sa inyo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hanggang sa muli.